araw, class! Kamusta naman kayo ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Naaalala niyo pa ba ang ating talakayan noong nakaraang araw? Yes, sunshine? Magaling! Ito nga ay patungkol sa reformasyon. Ano na nga ulit ang reformasyon ng simbahan? Yes, Nicole? Tama! Ito ay ang pagbabago o ang pagiging individual ng iba't ibang mga uri ng simbahan. Meron kasi tayong simbahang katoliko, iglesia, at iba pa. Ngayon naman, class, dumako na tayo sa ating susunod na talakayin. Ang ating susunod na talakayin ay patungkol sa panahon ng Renaissance. Ano nga ba ang Renaissance, class? Kapag sinabi nating Renaissance, ito ay ang muling pagsilang o ang muling pag-usbong. Umusbong ang Renaissance sa Italy sa sumusunod na mga kadahilanan. Una, itinuring ng mga Italyano sa dugo at wika na sila ay may kaugnayan sa Romano kaysa sa alinmang bansa ng Europa. Ang pangalawa naman ay may maganda itong lokasyon para sa magkaroon ng mga lungsod dito at makipagkalakalan sa kanluraning Asya at Europa. Nang sa ganon kasi, class, kapag malago ang kanilang pakipagkalakaran, ay mas mapaparami at kung hindi naman ganon, ay makakakuha pa sila ng mga ideya sa iba't ibang bansa na kanilang makikipagkalakalan. Pangatlo, itinaguyod nito ang maharlikang angkan sa mga taong mahusay sa sining, masigasig sa pag-aaral. At ang panghuli, mahalaga ang naging papel ng mga universidad ng Italia sa pagtataguyod at pananatiling buhay ng kulturang klasikal at mga teolohiya at filosofiyang kaalaman ng kabias ng Griego at Romano. Dumako naman tayo sa isang humanista na nagpasimuno ng Renaissance, si Robert Bacon. Sino nga ba si Robert Bacon, class? Si Robert Bacon, itinaguyod ng filosofiya ni Robert Bacon na ang lahat ng kaalaman ay napasailalim ng lalong mahigpit na pagsusuri sa pamamagitan ng eksperimento at katibayan. Nagbago sa panahon ng Renaissance ang pananaw sa buhay ng tao. Sa unang pagkakataon, natuklasan na ng tao ang kanyang sarili. Higit na silang mapagtanong at mapanuri sa mga bagay na dati madali lang tanggapin at paniwalaan. Ngayon, class, nang dumating ang Renaissance, tila ba mas nagsibukasan ang mata ng mga tao sa mga bagay-bagay. Mas nagkaroon sila ng curiosity sa mga bagay na dati naman ay wala silang pinakikialaman. Humanismo. Ang pagiging matanong at kahiligan sa kaisipang klasikal ang naging daan upang maitatag ang kilusang tinatawag na humanismo. Sa kilusang ipinaniniwalaang dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Gresya at Roma sa pag-aaral dahil lalaman ito ng lahat ng aral na dapat matutunan upang magkaroon ng isang moral at epektibong buhay. Nagsilbing inspirasyon sa mga humanista ang mga panitikan ng sining at mga Griego at Romano. Dito na nagsimulang sumibol ang iba't ibang mga humanista na magaling sa larangan ng sining at iba pa. Tayo muna ay dumako sa mga humanista sa larangan ng sining at panitikan. Sino-sino nga ba sila? Ating aalamin. Ang una ay si Francesco Petrarch. Si Francesco Petrarch ay isang Italianong manunulat na tinawag na ama ng humanismo. Bakit kaya? Mahalagang naisulat niya ang akdang pampanitikan na His Sonnets to Laura, na isang tula ng pag-ibig para sa kanyang pinakamamahal na si Laura. Ngayon, si Francisco Petrarch ay naging ama ng humanismo sapagkat siya ang kauna-unahang nakapagsulat ng isang akda o pampanitikan na pinangalanan nga niyang His Sonnets to Laura. Sunod naman ay si Giovanni Boccaccio, isang Italianong kaibigang matalik ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na obra, maestrang isinulat ay ang Decameron, na tanyag na koleksyon ng nagtataglay ng 100 nakakatawang salaysay. Sunod ay si William Shakespeare. Siguro naman ay narinig na natin ni minsan sa kanya
ang pangalang William Shakespeare. Si William Shakespeare ay isang makata ng mga makata. Naging tanyag na manunulat sa ginintoang panahon ng Inglaterra sa ilalim ng pamumuno ni Reyna Elizabeth I. Ilan sa mga isinulat niya ang kilala at tanyag na dula na pinamagatang Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Antony Cleopatra, at Scarlett. Siguro pamilyar na ngayon tayo sa kanya dahil sa kanyang pinakamagandang obra maestra na lumaganap at alam nating lahat na ang Romeo at Juliet. Susunod ay si Thomas More. Si Thomas More ay manunulat na Ingles na nagsulat ng Utopia na naglalahad ng isang huwarang lipunan na kung saan ang lahat ay pantay-pantay at masaganang namumuhay. Si Desiderius Erasmus naman ay isang manunulat na Olandiya na tinaguriang prinsipe ng mga humanista na may akda ng In Praise of Folly na tumutulig sa hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao. Sunod ay si Niccolo Machiavelli, isang diplomatikong manunulat mula Florence, Italia. Siya ay ang gumawa ng akta ng The Prince, na napapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo. Ang una ay ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan, at ang pangalawa naman, wasto ang inilikha ng lakas. Ang susunod ay si Miguel de Cervantes, Don Quixote de la Mancha aklat na kumukutya ng ginawang katawa-tawa sa kasaysayan ng kabayanihan ng mga kabalyero noong panahon ng medieval period. Ngayon naman, tayo ay dadako sa mga humanismo sa larangan ng pagpipinta. Una ay si Michelangelo Buonarroti, pinakasikat na manlililok ng Renaissance mula sa Italia. Una niyang obra maestro ay ang estatwa ni David. Ipininta niya sa kisame ang Sistine Chapel ng Cathedral ng Batiko sa panyanya ni Papa Julius II. Ang kwento sa banal na kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdigan hanggang sa pagbaha. Ang susunod naman ay si Leonardo da Vinci, isang Italianong pintor na hindi makakalimutang obra maestro niya ay ang Huling Hapunan o ang The Last Supper, na kung saan nagpapakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang 12 mga disipulo. Susunod naman ay si Rafael Santi, isang ganap na pintor. Perpektong pintor ang kanyang naging pangalan o palayaw. Pinakamahusay na pintor ng Renaissance mula sa Italia. Kilala sa pagkakatugma at balance o proporsyong ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang mga tanyag na gawa na obra maestrong Sistine Madonna, Madonna and the Child, at Alba Madonna. Ngayon naman at ang panghuli, tayo naman ay dadako sa mga humanista sa larangan ng agham sa panahon ng Renaissance. Si Nicolaus Copernicus, kilalang Polish na naglahad ng teoryang Copernican sa pag-ikot ng daigdig sa axis nito. Kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw. Si Nicolaus Copernicus, kumbaga siya ang nakadiskubre na hindi ang araw ang umiikot sa mga planeta, bagkus ang mga planeta ang umiikot or nagsisirculate o sabihin na nating umiikot sa paligid ng araw. Si Galileo Galilei, isang Italianong astronomo at matematiko. Malaki ang naitulong ng kanyang naimbentong teleskopyo para sa mapatotohanan na teoryang Copernican. At ang panghuli ay si Sir Isaac Newton. Tinaguri ang higante ng siyentipikong Renaissance na nagmula sa Inglaterra.
Batay sa kanyang batas ng universal gravitation, ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng gravitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-ikot. Si Sir Isaac Newton ang nakadiskubre o gumawa ng pag-aaral patungkol sa gravity. Na kung bakit nga ba may gravity, ito ang dahilan kung bakit tayo ngayon nakatayo sa planetang ito at hindi lumulutang o hindi naman kaya ay lumulubog. Naunawaan ba ng lahat? Kung gayon, kayo ay maglabas ng isang kapat na papel para sa ating pagsusulit. Isulat lamang ang pangalan ng mga humanista kung alam nyo ang kasagutan.